Naughty Pinoy. Isang araw, nagpasama siya sa akin sa SM Mall of Asia. May mimit daw siyang friend sandali. Pagkatapos ay mamimili na rin ng mga gamit. Sabado noon at walang pasok sa opisina kaya't pumayag ako. Hindi naman sumama si Chari dahil nakakapagod at malayo ito sa bahay. Gaya ng dati kung saan napunta ang usapan namin habang biyahe. Sari-sari. Halos hindi ko na maalala mga topic. Ngunit hindi may waksi sa aking alaala ang kanyang suot ng pinagpalang araw na iyon. Naka-miniskirt siya, litaw ang magandang hita at naka-v-neck na blouse. Aninag ang kanyang cleavage at tanaw ang kanyang itim na bra. Pagkababa pa lang ng sasakyan mula sa car park ng SM MOA, ay kusa nang hinawakan ni Mandy ang aking kamay. Habang kami ay naglalakad. Naroon din ang paminsan-minsang kong pag-akbay sa kanya na sinasang-ayon na naman ang kanyang pagyakap sa bewang ko. Ayaw ko talagang bigyan ng mali siya, pero ano man ang kanyang ibig sabihin, basta enjoy ko na lang sa sandaling kasama ko siya, ulong ko sa aking sarili. May minik mo na si Mandy sandali, isang dating kaklase ng elementarya. Pinakilala niya ako sa aking pangalan at hindi bilang bayaw niya. Iniwan ko muna sila para magkwentuhan habang nagkape muna ako sa Starbucks. Wala pang 45 minutes ay tumawag niya si Mandy sa akin at tapos na daw ang meetup nila ng kaibigan. Maaga pa naman para mag-lunch, kaya sinamahan ko muna siyang bumili ng kanyang mga personal na gamit. Nawala ng hiya ko. Pati style at kulay ng lingerie na bagay sa kanya ay pinakailaman ko na rin. Ako ang pumili ng Victoria's Secret na undies niya. Hindi naman siya tumutol. Pagkatapos nun, para kaming magshotang naglakad sa mall at kumain. Then, niyaya niya akong manood ng sine. Avatar ang aming pinanood. Umawak siya sa braso ko habang pasok kami ng sinihan. Hawak ko naman ang kanyang bewang. Nagawi ang aming inupuan malapit sa aircon, kaya sobrang naramdaman ko ang lamig. Hindi rin siguro matiis ang aking hipag ang nararamdamang lamig, kaya lalo itong sumiksik sa aking tabi. Agad ko namang naintindihan ang gusto niya at niyakap ko ito. Ang kaliwang braso ko ay nasa likuran niya, habang ang kanan naman ay nakayapos at nakayakap sa kanyang bewang. Ganun nga ang nangyari at nanatili kami sa ganyang posisyon habang nanonood ng palabas. Damang-dama ko ang kanyang katawan at buong buo na rin napipiga ng aking braso ang kanyang Nagiinit ako. Inampian ko ng halik ang kanyang buhok at pisngi. Naramdaman kong medyo napegtad siya. Kuya ha, naughty ka. Tila pabiro niyang sambit. Sabay kurot sa hita ko. Sorry, pabango kasi sagot ko. Loko. Alam mo Kuya Albert, pilyo ka minsan. Nahahalata ako. Paanong pilyo? Ganto ba? Gamit ang aking mga daliri, kiniliti ko ang pusod niya. Napahagik-hik siya. Mabuti na lang at konti lang nanonood dahil nasa ilang linggo na rin palabas ang Avatar sa mga sinihan dito. Nilukuban na ako nang nag-uumapon ng bibig kaya't naging pangahas na rin ang aking sunod na kinilos. Siniksik ko ang kamay ko sa kanyang shirt, pataas sa kanyang bra. Hinawakan ko ang kanyang tayong-tayong dibdib, sabay pisil sa mga ito. Mandy, kulong ko, na magtapat ang aming mga mukha, ay tuluyan ko na ang hinagka ng aking magandang hipag. Gaya ng dati, wala ako narinig na pagtutol mula kay Mandy. Lumalaban din siya ng espadahan ng dila. Ang sarap niyang humalik.
nakakadagdag lalo sa aking libog. Pinasok ko na ang aking kamay sa loob ng kanyang bra at malayo ko nang nalalapirot ang kanyang ito. Pinagapang ko ang pag-ibig sa mabangong leeg ng aking hipag at tanging mahihinang halinghinang narinig mula kay Mandy. Gusto ko sana muli ang aking hipag, kaya lang ay ayaw kong bigyan ng live show kung sino man ang palihim na nanonood sa amin. Unti-unti kong ibinaba ang aking kamay papunta sa waistline ng kanyang miniskirt. Buti na lang at garter iyon, kaya't malaya akong naipasok ang aking daliri hanggang sa ilalim ng kanyang paa. Habang ginagawa ito ay tuloy-tuloy lamang ang pagpapainit ko sa aking hipag. Salita ng ginagawa kong pagkalik sa kanyang leeg, pagdila sa kanyang tenga, paggawad sa kanya ng malamlas na mga halik. Tuluyan ko nang naipasok ang aking kamay sa kanyang panloob at nahawakan ko na sa wakas ang kanyang kasalanan. Basang-basa na si Amanda. Naramdaman ko ang balhibong puso na bumabalot sa kanyang matambok na kayamanan. At this point, tuluyan na nga akong nadala sa tawag ng laman. Tiniyak akong masasarapan ang aking hipag sa mga himas ko, pero sinigurado ko rin na mapibitin siya sa sarap. Mandy, let's get out of here. Let's go to a place where we'll have more privacy. Naramdaman ko na nabitin si Mandy na itinigil ko ang paggalaw ng aking mga daliri. Tumitig siya sa akin ng ilang segundo, nag-isip, pagkatapos ito manguat sinabi, "Okay kuya." Nang ilabas ko ang aking kamay mula sa kanyang palda, ipinakita ko sa kanya ang pagsip-sip ko sa aking mga daliri. Ang sarap ng katas niya. Napasinghap naman ang aking hipag at tila init nang lumabas sa sinihan. Pagkahawak kami naglakad palabas ng SM MOA. Nagdaan kami sa connecting walkway papuntang Conrad Hotel. Maaga pa naman, wala pang 2 p.m. Naisip ko na may ilang oras pa kami magsasama ni Mandy at na-enjoy namin ang presensya ng isa't isa. Kasyang ginamit kong pambayad nang mag-check-in kami sa Conrad. Mahirap na akong credit card ang pambabayad ko. Baka makita pa ng aking asawang si Chari ang bill nito. Walang imik si Mandy habang kami paakyat sa elevator, patungong room namin. Pagkahawak kami pa rin kaming dalawa habang naglalakad sa hallway ng hotel. Pagkasara ng door sa room, agad kong sinibasib ng halik ng aking maganda at batang-batang hipag. Kapwa kami sabik na sabik sa isa't isa. Agad kong hinubad ang aking polo shirt. Tatanggalin ko na rin sana ang blouse ni Mandy. Nang itulak niya ako paupo sa single chair sa tabi ng queen-sized bed. "Wait kuya, cool ka lang. I'll make sure you'll enjoy this. Just let me freshen up first." Ang malandi niyang sabi sa akin. Pumasok siya sa banyo at maya-maya pa ay narinig ko ang paglagaslas ng shower. Gusto ko sana siyang sabayang maligo, pero pinigilan ko muna ang aking sarili. Mahirap na, baka mabigla ang aking hipag. Maya-maya pa ay lumabas na ang aking hipag mula sa banyo. Nakasuot ito ng puting bathrobe galing hotel. "Ready kuya?" Then kinuha niya ang kanyang iPhone at nagpatugtog ng sensual music at nagsimulang umindak. Grabe, may striptease at lap dance pa ako kay hipag. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kabutihan noon, pero ubos biyaya ang grasyang dumating sa akin ngayon. Pagkatapos matanggal ang kanyang suot ng bathrobe, ay patuloy na paggiling ni Mandy sa aking harapan. Naroong kumakandong at tiniliin ng kanyang puwet sa akin galit na tarot. Ako naman ay enjoy habang lamas-lamas ko ang kanyang dalawang bundok. Nang mag-ibang tugtog ay tumayo si Mandy at umarap sa akin habang gumigiling pa rin. Paharap naman siya pumupo sa akin habang idinidiin ang kanyang kasalanan sa akin. May suot pa akong pantalon noon at medyo kinabahan ako na baka mabasa ng katas ni Mandy ang aking pantalon.
at maamoy ni Chari. Patay na. Pero nanaig talaga ang tawag ng laman at hindi nagmamana ang utak ko. Iyakap at sinibasig ko na ng halik ang mayamang dibdib ng aking hipag. Sa wakas, na-dead ulit si Mandy. Kuya, that feels really good, bulong niya. Feeling ko nga, konti na lang ay lalatan na ako dahil sa sobrang init na aking nararamdaman. Maya-maya pa ay bahagya akong tinulak ni Mandy at lumuhod sa harap ko. Inabot niya ng halik ang aking dibdib. Labis ang kiliti na aking naramdaman. Pagka nakay binuksan na niya ang zipper ng aking pantalon at tuluyan nang humuwala ang aking nangangalit na alaga. Wow, ang laki naman at ang tigas nito kuya. Pagkarinig nito ay lalong tumaas ang pride ko. Hindi ata magpapahuli ito sa foreigner ex-boyfriends ng aking hipag. Dalawang kamay niya akong hinawakan at sinimulang isubo. Grabe, ang sarap-sarap. Siguro ay dahil matagal na tumira si Mandy sa Australia, kaya naging liberated na rin ito. Pero feeling ko ay mas magaling siya sa kanyang ate pagdating sa kama. Alam na alam niya ang tamang pressure ng paghawak at pagsupsop sa akin na magdudulot ng maximum na sensation sa aking katawan. Nakakahiya mga aminin pero hindi ako nakatagal. Nilabasan agad ako. Hinawakan ko ang kanyang ulo para warningan siya at mailawan niya ako. Pero lalo lamang niyang sinipsip. Nagpakwala ako ng napakaraming katas sa kanyang bibig na walang kahirap-hirap naman niyang nilulon pagkatapos. Bagya lamang akong nanlambot pero L na L pa rin ako. Sino ba namang hindi mag-iinit nakaluhod sa akin harapan ng isang Diyosa? And she minsan hindi pa ginawa ni Chari na lulunin ang aking katas, kaya gano'n na lamang ang aking pagkahumaling sa aking hipag. Now it's your turn, sabi ko sa kanya, at inabot ko siya mula sa aking pagkakaupo. Pinuhat ko at inihaga ang hubad na katawan ni Mandy sa malambot na kama. Pinaliguan ko ng halik ang aking ubod sexing hipag. Mula ulo hanggang paa, wala akong pinalagpas. Salit-salit ang lamas, biga, pagdali ng aking ginawa sa kanyang katawan at binigyan ng extra atensyon ng kanyang kasalanan. Sinigurado ko na nakadalawa na si Mandy bago ako pumatong sa kanya. Buti na lang at lagi ako may dalang kondom sa wallet. Kuya, please be gentle. It's been a while for me, ang sabi niya sa akin. Tapos ay nakapaglaban ulit ng halikan sa akin. Dahil nakaisa na ako kanina, ay mas nakatagal ako ngayong round na ito. Hinintay ko muna marating ni Mandy ang rurok ng kaligayahan bago ako nagpakalawala ulit. Pagkatapos ay magkayakap kami naiga sa kama. Kuya, I know that this is wrong, and I love my ate, but I don't regret that this happened between us. Umahina niyang bulong. Yes, Mandy, ako rin. I love your ate Chari. But I really needed this moment. At salamat sa napakahalagang regalo mong ito, ang sagot ko. Wala naman akong balak na agawin ka kay ate at sirain ang pamilya niyo. Siguro, let's just think of it as me sharing you with her while I'm on vacation here in the country. Galingan na lang natin so she won't find out about this. Okay, so are you suggesting na ituloy natin to? Whatever this is, ang medyo excited na paniniguro ko. Pero syempre, hindi ako nagpahalata na yun talaga ang gusto kong mangyari. Yeah, kung gusto mo rin, I mean, I don't want to force or anything. Parang we could be F-buddies. No strings attached. As long as we could keep it super secret from anybody. Total, I'll be flying back to Australia in a few weeks. Dagdag pa niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Kunwari nag-isip muna ako ng matagal bago sinabing, okay Mandy, whatever you like, as long as you'll be discreet. Walang dapat makaalam ng sekreto natin.
Mahal ko ang ate Cherry mo at ayoko masira ang aming pamilya. Pero mahal na rin kita, baby sis. Gusto kong enjoy ang mga araw na magkasama tayo. Same, kuya. I think I'm falling for you. But I know that you belong with me, ate. Masaya na ako na makihati na lang sa kanya habang nandito ako sa Pinas. Sabi pa niya. Pagkatapos niyon, ay muli na naman namin pinagsaluhan ng bawal na pag-ibig. Siya naman sa ibabaw habang piga-piga ko ang kanyang tayong dibdib. Naka-isang round po ulit kami na mag-shower kami ng sabay bago umuwi. Buhat-buhat ko siya habang binabayo kasabay na paglagaslas ng tubig sa shower. Wala na akong kondom ng time na yon kaya na makaraos siya ay dali-dali ko nilabas ang aking alaga. Pero isinubong niya at nilunok ang aking katas. Grabe, Said ni Said. Ang sarap niyang pagmastan habang ginagawa niya yun. Sobrang galing niyang magpalikaya. Paghahating gabi na nang makauwi kami ng Nuvali. Nagdahilan kaming ginabi si Mandy sa meetup niya at ang kanyang mga kaibigan. Panwari, nag-ikot-ikot na lang ako mag-isa sa MOA habang kasama ni Mandy ang kanyang mga dating kaklase. Hindi naman naginala ang aking asawa na si Chari. Simula na nga ng araw na yon ay nagpatuloy ang bawal na relasyon namin ni Mandy. No strings attached, no commitment. Pag mayroong pagkakataon na makatakas sa ginagawa namin, pero never kami nag all the way sa loob ng bahay. Mahirap na at baka mahuli pa kami sa akto. May time pa na nasolo ko si Mandy ng 4 na araw dahil kinailangan ko siya yung pag-drive papuntang Baguio. Kunwari, napilitan pa akong samahan at ipasyal ang aking hipag sa Baguio City. Pero ang totoo ay halos hindi ako makatulog noon sa sobrang excitement. Hindi naman alam ni Chari na kaming dalawa lang ang nag-Baguio. Kunwari, may kasama si Mandy na kaibigan na susunduin namin sa Quezon City bago umakyat sa City of Pines. Hindi makasama si Chari dahil baka mapagod siya sa mahabang biyahe. Kaya, solo-solo namin ni Mandy ang 4 na araw. Talagang sinulit namin ng mga nakaw na sandali. Halos hindi kami lumalabas sa kwarto namin sa Damanol. Buti na lang at hindi naman mahilig mag-post sa social media si Mandy. Kung hindi ay tiyak na magtataka ang kanyang ate kung bakit wala itong pinopost na picture from Baguio. After 1 month ng aming relasyon, kinailangan na bumalik ni Mandy sa Australia. 2 days before ng flight niya, nagkaroon kami ulit ng pagkakataon makapag-solo at nakapag-check-in kami sa hotel sa Tagaytay. Mainit ang aming naging pagniniig. Hindi ko na mabilang kung nakailang rounds kami. Maayos kami nagpaalam sa isa't isa at napagkasundo ang iwasan ng mag-chat o text about sa personal na relasyon namin. Mahirap na at baka makalata ang kanyang ate Chari. Since paminsan-minsan ay nakikita ni Chari ang aking telepono at social media accounts. I will miss you, kuya. Thank you for taking care of me and making me feel loved again. Can't wait to see you next vacation ko here. I'll make sure na hindi na umabot ang 4 years bago ako makauwi ulit. Sabi niya habang yakap-yakap ako. Don't worry, baby sis. Wait for me in Australia. May business meeting ako sa Melbourne this June. Ako naman ang pasyal mo doon, baby. Diyan nagtatapos ang mainit na kwento ni Albert at ang kanyang magandang hipag na si Mandy. Pagkamat alam nila na mali ang kanilang ugnayan, ay iniingatan nilang huwag madiskubre at masira ang pamilya ni Albert at ang relasyon ng magkapatid na Chari at Mandy. The end. Thank you mga Kanote Pinoys and Pinays. Please click the subscribe button, like, share, and comment down below for any story request. Until next kwento, bye!